So, patuloy po tayo sa ating programa. Okay, so Mr. Jared, you have 15 minutes para sa iyong stand. Okay? Sir Jared? Okay. Ayan, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Tuloy tayo dun sa ating pinag-uusapan, gaya ng mga sinabi ni Karashid. Binasa niya rin yung mga ilang talata, kaya hindi daw Diyos si Kristo, kasi daw dumaig sa Diyos, kasi daw nanalangin sa Diyos. Hindi naman dahilan yun, parang hindi yung paniwala na si Kristo ay Diyos bakit? Alam nga naman hindi siya manalangin dun sa Diyos. Mas dakilang ang ama kaysa sa Kanya. 14:28 ng 1. Narinig nung parang sinabi ko sa inyo, papanaw ko, paririto ko sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo mga gagalak dahil ako'y pasasama. Bakit? Sapagkat ang ama ay layong dakila, kaysa akin, tutul ba tayo doon? Tutul ka ba doon? Basta kila naman talaga siya. Basta kila naman talaga sa Kanya yung kami. Kaya, ba't man lang manalangin sa Diyon? Bakit? Nakitulad kasi sa tao. Basahin ulit natin ng Filipos 2:5-8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Alin yun? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Ibig sabihin na nakitulad sa tao, kung paano nanalangin ng tao, kung paano dadaing ng tao sa Diyos, gano'n rin dadaing si Kristo sa Diyos. Bakit? Dahil nakitulad siya sa tao. Problema ba yun? Wala namang problema dun maganda nga yun, dalawa Diyos Ang masama, dumami, demonyo. Bakit? Ikalawang Timoteo 3:1. Datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahon mapanganib. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtumayaw. Ganyan ang mangyayari sa atin, kakagulo tayo, pagpuro demonyo Mas marami, mas okay ni marami Diyos. Ngayon, kanina, nilatag niya, iisa. Hindi ko natanong sa kanya, pag sinabi bang isa, absolute one ba yun? Pag sinabing isa, hindi pwedeng absolute one yun. Pag sinabing isa, pwedeng madami yun. 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo, mang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila plural. Ibig sabihin, yung mga tinutukoy dito, yung mga first century Christian, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Gaya naman natin. Yung mga unang Kristiyano pala, pinag-isa. Kasi pag sinabing isa, obsolete one. Hindi. Biblia usapan natin sa pag sinabing isa, pwedeng dalawa. Gusto mo gawin mo isang buong barangay. Kasi hamunin mo akong showdown. At patutunayan ko na pwedeng isang barangay yung Diyos ayon sa Biblia. Ngayon. Huwag tayo tumawa mga kapatid. Dos ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito, ayoko nung ganyan. Huwag tayo tumawa, kasi stand natin ito Ngayon, anong patunay na si Kristo Diyos ayon sa Biblia? Unang-una, tanungin natin ng mga apostol, hindi si Karashid. Kasi, kalaban daw ako ni Pablo. Kalaban daw ako ng Biblia. Paano mo sasabihin kalaban ako ng Biblia? Ginagamit ko nga yung Biblia. Napaka-impertinente naman. Kung sasabihin mo kalaban ako ng Biblia, ginagamit ko nga. Ikaw ang kalaban ng Biblia, pero ginagamit mo yung Biblia. Impertinente. Insensado. Kung baga nga sa wikang Tagalog, insensado alsado. Pero, kung pagbabatayan natin ng Biblia, maraming patunay si Kristo Diyos Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Di gamitin rin natin si Apostol Pablo. 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong likas na kalagayan ng pagka-Diyos, nang siya'y maging tao. Yun naman pala nung maging tao si Kristo, nasa loob ng katawang tao niyang ipinanganak ni Maria yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Kaya nakita, kaya nalapitan. Tanong, si Kristo, nung hindi ba siya nagkakatawang tao, nasa liwanag ba siya na hindi malalapitan? Nasa kanan nga siya ng amay. Paano mo sasabihin? Napaka-impertinente naman niya. Out of context Napaka-out of context, impertinente. Insensado. Bakit? Nung nasa kanan siya ng Diyos, kung tao siya, makakalapit ba siya sa Diyos? Bakit? Sa isang unang Timoteo, basahin din natin yung binasa niya, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, at di nakita o makikita na ng sino man tao. Si Kristo, nakita niyo ba ang Ama? Nakita nga, 1:18 ng 1, walang taong nakakita kailanman sa Diyos.
sino nakakita? Ang bugtong na Diyos. Hindi makikita ng sino man tao at nakita ni Kristo. Bakit? Diyos rin kasi si Kristo Ayon ba sa akin? Hindi naman ayon sa akin Hindi rin kayon kay Karasit. Ayon sa mga apostol at sa Diyos. Kung tinutulan natin to, kontra pala tayo sa mga apostol. Kontra pala tayo dun sa mismong Diyos. Diyos lang nagsasabi. Napakalinaw nito Di ba? Malinaw pag malabo na lang sa ito, ewan ko na lang. Kawawa ka. 4-4 ng ikalawang Korinto. Na pinulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, ang dami ginamit ni Karasit Ngayon, ang Diyos ko daw madami. Nung unang stand ko, wala naman ako sinabing madaming Diyos. Ang sinabi ko, si Kristo yung Diyos, si Kristo Ama, problema ba yun? Kung sa bilang ng tao, mabibilang mo 2. Gusto mo gawin ko pang isang barangay, yun nga ang hamon ko kay Karasit Ngayon, kung mabasa ko ba na pwedeng isang barangay, tatanggapin mo Karasit, kaso hindi cross-examination Mamaya na pag tinanong sa akin. Pero, wala tayong tutol doon. Wala tayong tutol. Gusto gawin natin isang bansa kung ayon sa Biblia pag-uusapan pero walang tutol doon. Kasi yung pagiging isang barangay, pwedeng maging absolute one yun. Kaya nung pinag-isa ng Diyos yung mga unang Kristiyano, hindi absolute one yun. Pwedeng madami yun, gaya ng mga talatang binabasa niya. Ngayon, napakadami Napakadami niyang mga binasang talata out of context naman, wrong interpretation naman ni Karasit dito. Pwede mo gamitin, ma'am. Tapos, binasa niya rin kanina, ito, pwede mong kunin ito. Sabihin mo lang sa Ayan. Itong binasa ni Karasit. number. Ayan. Ito ang binasa niya mga kapatid. Kitang-kita natin, the orthodox corruption of Scripture. Hindi naman ako orthodox, kung saan gagawin dito. Kahit ako sa Iglesia ng Diyos, hindi orthodox. Ira naman, tinan mo ito. Sunod! Sunod! Tinanong ko siya, sinong mas matanda? Umamin naman siya, mas matanda itong salin ko Kaya kung tatandaan ng batayan, kung pagiging totoo, mas totoo na itong dala natin, na nagpapatunay na si Kristo'y Diyos o si Kristo'y tinatawag na monogenes theos. Ngayon, ano daw karapatan ko? Ano daw tutol ko dun sa mga, ano bang tawag mo? Ano man tutol ko dun sa mga Bible scholars? Tutol talaga ako dun. Tutol talaga ako dun sa mga Bible scholars. Dahil unang-una, di naman mga apostol yun, ba't i-interpret yung Biblia? Ba't mo naman lalag mo na sariling kakahulugan yun? In-interpret na ng mga apostol yun, 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Pinalita na ng mga apostol. Kayo na nakita at narinig kay Kristo. Paano? 16 ng 1. At meron akong tupay di sa kulungan nito. At diringgin nila ang aking tinig. At yung narinig ng mga apostol na tinig, yun yung tinig ni Kristo. Ano isa doon? 2:13 ng Tito. Nahintayin niya ang mapalad ng pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, tututulan ito ni Karasit. Tututulan niya ito. Ang tinutuloy ka dyan, ang Kristo siya mawala. Wala ka mababasa dyan. Yung salitang at, it denotes dun sa isang entity. Halimbawa, si kapatid na JB ay guwapo at. Pag nilagay ba ng at, hindi na siya yan. May kasama pa siya. Kaya kung sinabing at, it denotes na meron siyang dalawang kalagayan at yung si Kristo na sinasabi ng Apostol Pedro na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tutol ba tayo doon? Tutol ka ba doon? Hindi, bro. Di ka naman pala tutol. Kala ko tutol ka yan, hanggang dito na ulit. Moderator. Sakit ng pako Meron ka ba 6 minutes, ma'am? Hindi, okay na para tayo tuloy-tuloy. Okay, guys. So, bali sa puntong ito, process natin po, Karasit. And minutes po. Paglilinaw lang, Jared, Sige po. ilan pong Diyos ang sinasamba mo? Ilan Diyos? Kung ayon sa Biblia, isa. Ikaw po. Ayon sa akin, isa. Ang sinasamba mo, isa. Isa. Sino po? Si Kristo at ang Ama. Ito, sagit lang. Huwag muna kayo tumawa mga kapatid. Di pa ako tapos Pag sinabi kasi isa, hindi kasi absolute one yun Dali, sandali. Pag sinabi isa, pwedeng dalawa yun. Gaya ng mga unang Kristiyano. 17:11 ng Juan. Sandali po. Linawin ko po. Ilan po talaga ang sinasamba niyo? Sinasamba ko, isa nga lang, Karasit. Okay?
Isa lang po. Isa. Sino po? Si Kristo ang Ama. Okay po. Sabi mo kanina, makinig kay Kristo. Tama. Sa bibig po ba ni Kristo, sa bibig niya, lalo na sa synoptic gospel, puro ano kami, papaturo kami. Meron po ba siyang malinaw na sinabi na sambahin po ninyo Ama, sambahin ninyo ako? Eto, basahin natin. Babasa ko. Sasagot ako ha. Kasi nung naparito si Kristo, sasagot ako mga kapatid, huwag muna tayong tumawa. Mr. Moderator, ang tanong ko po categorical. Kategorikal. Sinabi po ba ni Jesus Christ, sambahin ninyo ako? Ang nagsabi, Ama, mas higher authority. Hindi po. Ano po? Ang nagsabi, Ama, higher authority. 3:15 ng unang Pedro. Hindi sa Pedro tanong ko eh. Wala ka naman sinabi tanong ko po, particular, kapatid. sabi mo kasi, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. O di pakinggan natin. Tama. Nung si Kristo po ay naglalakad sa Palestine. Yung si Kristo naglalakad sa Palestine. Na nakasulat sa Mateo, Mark, tsaka sa Luke. Sinabi po ba niya, pakinggan Israel, sambahin ninyo ako. Meron po ba siyang sinabi ganun? Meron po ba? O wala? Ito, sasagot ako. Wala. Bakit? Salamat. Nakalagayin tao siya. Salamat. Okay. At tanong. Sabi mo kanina, pinasa mo yung Pilipos, hinubad ni Jesus Christ ang kanyang pagka-Diyos. Tama Hindi yung ba? pagka-Diyos, ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Sandali. Babasahin ko. Sandali. Babasahin ko. Sandali. Babasahin ko. Nagtatanong siya, I am under cross. Okay. Kukulit ka, basahin. Sandali. O, basahin natin. Okay, sandali. Ang Filipos. Sabi ko sa talatang yan, hindi mo nabasahin. Ito, nandito na ako. Dito. Para maliwanag. Bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, hindi niya minarapat na maging kapantay ang Diyos. Bagkus hinubad niya ito. Nakitulad sa tao. Ngayon, nung hinubad po niya ang pagka-Diyos, Diyos pa rin po ba siya? Hindi naman yung pagka-Diyos ang hinubad eh. Ang hinubad, yung pagkapantay sa Diyos. Babasahin ko. Nakalagay po. Sintido ko muna lang sasabihin ko. Okay. Ito, halimbawa, meron akong anak. Dali. Magpapaalipin ba ako sa anak ko? Sandali. Alam na naalipin ko anak Oo nga. ko. Okay, sige na. Magkama sila. Sabi mo, alipin siya. Ano ba talaga? Magkapantay o alipin? Ito kasi punto ko. Ito, sige. Ito. Ganito na. Mainit eh. Maganda tanong niya eh. Conforme naman ako dun eh. Tatanong ako. Ang tanong niya, magkapantay ba o alipin? Kung sa kalagayan, magkapantay sila, pareha silang Diyos eh. Pero, doon sa kung sino mamataas sa kanila, naman, hindi sila magkapantay kasi anak na si Kristo ng Ama. Alam naman yun. So ano nga? Magkapantay o alipin? Ano? Magkapantay sila o alipin siya ng Diyos? Ito magkapantay sila sa pagka-Diyos. Bakit? Sinabi na nga ng Diyos dun sana. Sasagot ako, unuos ko ng Hebreo, ang iyong luklukan ng Diyos may pagkailanman. Therefore, ang Ama na mismo nag-clarify na magkapantay sila para sa Diyos. Pero, doon sa pagiging, dito sa sintido ko mo, siyempre, mas matamasan yung Ama. Mas kaniling Ama, sintido ko mo. Balik ako sa dating tanong. Sige. Si Jesus po ba, nung nasa lupa, nagpakilala siya ang Diyos? Kung mabasa ko, talo ka na. Dali. Mr. Moderator. Ayan. Dali. May mababasa ko. Pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Nasaan na yung Bible ko? Objection, moderator kayo saksi dito Tanong niya, mayroon bang mababasa na sinabi ni Kristo nung nandito siya, pinakilala sa Diyos? Ngayon, pag nabasa ko, talo ka na. Dali. Talo ka na pag nabasa ko. Meron kasi akong Bible dito, 2008, revised, Aramaic into English. Sa akin, 1905. Okay? Nakalagay po doon, sabi ni Jesus, siyempre, I am the living God. Ito. Ayun. Ito po ay bigay sa akin ng dating daan. Ang bagong ang Biblia. So, turuan mo ako kasi hindi ko nabasa. Dito po ba, letra por letra, sinabi ni Jesus, ako ang Diyos. Sige. Ayon sa kanyang bibig, habang siya ay nasa Palestine. Ngayon, ano tayo Pag nabasa ko, talo ka na, Karashi. Basahin mo. Sige, tinanggap niya. Mga kapatid, babasahin ko, mga kapatid. Oo nga, dito nga babasahin. Sandali, sunod na ito, ginawin ko Si Jesus, from His lips, sinabi niya, meron. ako ang Diyos. Kung galing sa bibig. Meron ako mababasa. Pag di ko ito nabasa, talo na ako. Sige po. Ano ba to? Novo Testament?
Ito. Ito lang. Dali lang. Si Jesus. Saglit lang, pabasahin Sino ko. si Jesus? Sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas. Babasahin niyo ko. Baka nagbabasa ka sa Isaiah. Ay, wala sa Nagbabasa Isaiah. ka sa kay Pablo. Ito. Ang tanong ko, Mr. Moderator, from his lips. Oh, Saka basahan mo ko sa Revelation. Panaginip yan eh. Habang naglalakad si Jesus, ang common ground natin iho, si Jesus. meron. Naniniwala kami kay Jesus. Kasi sabi ni Jesus sa Quran, sa lips niya, Inni Abdullah. Ako'y alipin ni Allah. Nalilito ba tayo doon? Hindi. Sabi mo, may sinabi si Kristo letra por letra. Ang tanong ko sa'yo, habang siya'y naglalakad sa Palestine, nangangaral sa Jerusalem, kausap niya ang mga Israelita, sinabi po ba niya, ako ang Diyos? Meron. Ngayon, tatanggapin nyo pag nabasa. Pag nabasa ko, talo na kayo. Ano po talaga? Basahin mo na. Galing mismo kay Jesus. Babasahin ko. Galing mismo kay Jesus. Ako. Sige, walang mag-i-interrupt, moderator. Babasahin ko. Babasahin ko. Ngayon, sa punto na ito, wait lang. Wait lang mga kapatid. Ngayon, sa punto na ito, walang ibang kausap si Satanas dito, kundi si Kristo. Alam ka naman yung mga, hindi man pwede buka dito. Kaya babasa ko, sabi ni Jesus, at totoo ni Jesus. Tayo na siya mga kapatid, ha? Kung nabasa ko. Ayan, sabi dito sa 4:7. Matthew. Ayan, sabi, sinabi sa kanya ni Jesus. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si Jesus. Sabi nga ng mga Pentecostal, Jesus. Pero babasahin natin. Ngayon, sa punto na ito, ang nagsasalita dito si Kristo wala namang iba siyang kausap kundi si Satanas At wala namang ibang tinutukso si Satanas kundi si Kristo. Anong sabi? Talo na siya pag nabasa ko. Ito, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Sino yung tinutukso? Si Kristo. Sino yung nanunukso? Si Satanas. Na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nabasa mo, hindi? Nabasa. Sabi niyo? Sabi ni Jesus. Talo na siya. Ano salo? Mga kapatid. Dali lang. Sige, sige. Tinatanong ko sa'yo, sinabi niya ba? Sabi ko. Sandali. Gusto mo ito? Konting galang lang kasi pinabayaan kita magbasa. Sige, sige. Sige na. Okay? Ako ngayon, tinan mo Ang tanong ko sa'yo, sinabi ba ni Jesus Christ, word for word, ako ang Diyos? Ang sagot niya, 4:10 ng Mateo. Sabi ko na alam ko style nila Bakit? Sinabi ba ni Jesus dyan, ako ang Diyos? Kinote niya yung kasulatan. Sinabi niya kay Satanas, kung ano yung nakasulat sa lumang tipan. Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sinabi niya ba, o Satanas, sira ulo ka, ako dapat sambahin mo. Ang usapan natin, hindi yung pagsamba. Ang usapan natin, sinabi ni Kristo na sa Diyos, nabasa na! Ang tanong ko, Nabasa! letra. Ayaw mo sila, huwag ka maghusga. Letra por letra. Sinabi niya ba sa talatang yun? Satanas, ako ang Diyos. Meron! Ang sabi niya, Satanas, Satanas, nasusulat sa Panginoon Diyos mo sasamba ka. Sinabi niya ba, sa akin ka sasamba? Yun na rin ang sentito. Word for word. May sinabi ba si Satanas Okay na. sa tinutukso niya? Tapos na. Meron pa. Meron pa ba? Meron pa? Meron pa kailangan. Kaminis pa. Time Ano? pa. Okay. Thank you. Nabasa, mga kapatid. Okay. Nabasa. Nabasa. Ay, ulitin ko ang basa. Tapos na. Okay, sige. Ako pa. Papalit na ako bilang moderator. Sige. Let the people decide. Lahat na nandito sa audience. Ano po ba yung nakasulat ko sa talata? Sa 9. 4. At yung highlight 10. Sige, kayo po humusga. Nabasa po ba o hindi? Nabasa! Hoy, sumagot kayo mga taga-revealers. Nabasa ba o hindi? Sige, babasahin natin. Intindihin natin. Sige, ako babasa. Moderator, basahin mo rin tong sali na ito dahil di ako conforme sa sali na yan. Basahin mo rin yung binasa ko at pagkumparahin natin. Sige. Sandali lang. Wala tayong salin na pinag-uusapan. Kanina sabi mo nabasa. Tapos ngayon, salin mo itong dali lang. Ito. Sige, ako po babasa dito sa 4.
Sa 4 sige, pakinggan nyo, mga audience dito. Kayo na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus. Ganda. Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos Sasamba ka. sasamba. O, nabasa! Sasamba at iyong paglilingkuran. O, nabasa! Okay, sige. Tapos? Yan natin, lusog na. Yan, sige, okay. Ulitin ko sa 4 Diyos na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus. Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tama! Tama! Nabasa! Iba po yung siya lamang sa ako lamang. Ano ko sila? May sinabi ba dyan ang sinusubok ni Satanas ay ang Okay. Ama May tanong pa o si Kristo? Sandali. Saglit lang mga kamatay, nag-focus ako. Dali. Tapos na tanungan eh. Tapos na tanungan eh. Kasi, ako na. Hello. Tama! Ito Ikinotch mo! Ito ang hatol ko, mga sino. Hindi naman sa kayo. Moderator, Kasi huwag yung bias ha. Sige. Ako po, moderator po ako. Graduate po ako ng 2 years na Bible interpretation. Pag hindi po ako tatayo dito nang walang referensya, marami din po ako referensya sa bahay, hindi na po ako lumalaban ng diskusyon. Kasi kung papansinin niyo po yung premise, ang sabi niya, ito kayo na humatol kasi iba rin ako eh. Satanas, humayo ka sapagkat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Tama. Kasi pagka sinabi kasi yung premise na siya lamang, meron kang tinutukoy. Siya lamang. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ayun yung sa akin ha. Pero kayo, mga audience dito, Napainit na ako. ano po ba? Meron nabasa? Wala. Meron! Okay na, okay May na. nabasa. That's Next. the audience design. Ilang minutes ba? Ilang minutes? Meron Conclusion pa ito. ba? Cross-examination pa, di ba? Wala na, conclusion tayo. Question and answer na lang. Akala ko meron pa, sayang naman eh. Kasi kinakabahan ako, baka ma-penalty tayo. Ikaw, wala kang problema. Okay, titindan. Ilang bang minutes? Yes, Conclusion nila. At, Uy, tulungan nyo kami. Baka sumobra tayo, ha? Tulungan nyo kami. Tig 15 na lang tayo. Tig 15. Conclusion na. Hindi na daw kaya ka-receive. Ha? Ano lang po, Okay, no, sige po. Okay, mga kababayan, ito. Bibilis ako sa 10. Alam nyo, kapatid, naawa ko sa aking kalaban. Bakit po? Binawakan niyo itong libro ko, Orthodox Corruption. Ang sabi niya, hindi naman ako Orthodox eh. Ito ba nakalagay? Yung salitang Orthodox, hindi po Orthodox Christian. Ibig sabihin ng Orthodox, corruption. Ang corruption po pinag-uusapan. Ibig sabihin ng Orthodox, ang daming professional dyan, Jarvis, ano ba naman? Sabi niya Orthodox Christian daw, hindi mo Orthodox Christian ang tinutukoy eh. Ibig sabihin, yung pag-corrupt sa Bible, Orthodox. Pag sinabing Orthodoxy, hindi religion yun. Pag sinabing Orthodox style, ibig sabihin, yung posisyon mo, tama, ibig sabihin nun. Pangalawa, kaya ganun pong klase umintindi dito. Pangalawa, dito siya nagpipilit eh. Sabi na nga ba, subject for interpretation. Ang tanong ko, word for word. Balik mo nga, 4:10. Binasa niya yung 4:7. Sana mabutan ko yung Sabi niya kasi, mababasa, word for word. Sabi ko sa iyo eh. Hindi pa ako circumcised, alam ko na yung talata na yan eh. Ang layo ng unawa mo. Bakit? Tinutokso ni Satanas si Jesus. Nakita mo lahat ng mga yan? Sa'yo na yan. Sambahin mo lang ako. Kung totoong siya ang Diyos, para bang ganito? Ay, ito lahat sa inyo, dito kayo matulog, kung bahala. Nabasa natin. May karapatan ba akong sabihin yun? Hindi, sapagkat hindi ako may-ari ng merced. Kung Diyos si Kristo ay Diyos, ano dapat sabihin ni Jesus? Hoy, Sayang. sila ba tuktok mo? Ibinibigay mo sa akin to, aking nga yan eh. Ako may-ari? Hindi. He quoted a verse
Wala po siyang sinabi, Satanas, nasusulat, ako sasambahin mo, ako lang paglilingkuran mo. Hindi, nasusulat. Ano mo sabihin nun? He quoted, for it is written, she should only worship your God and Him only you serve. Mambira naman yung comprehension mo, Jared. Di ka mo nakalimutan, dating naniniwalang si Kristo, Diyos dyan, ilan mo ang balik Islam dito? Dating mga Kristiyano yan. Oh, dating mga paniniwala niyan, hindi nalalayo. Oh, ngayon, yan naawa ko kay Jared. Kayo na po humusga, kayo na po matalino. Okay, alam mo Jared, kaya kita pinatulan? Gusto kitang dawahan. Sabi nga ng Quran, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ? Tao, saan ka tutungo? Saan ka pupunta, Jared? Umiwalay ka na sa MCGI. Anong ngayon? Kaya saan, kung di ako nagkakamali, limang sekta kayo ng watak-watak eh. Magtatayo ka ba ng sekta na naman? Para malito na naman ng maraming kababayan natin? Umamin ka lang, Jared eh. Bakit ka humarap kay Karasid? Para makilala ka. Kasi kakapiranggot ang nanonood sa iyo eh. Pero ang layunin ko, akayin ka sa Siratal Mustaqim. Kasi ikaw, ikaw, kita mo, wala namang problema kung maraming Diyos eh. Ilang Kristiyano ang dala-dala ang Biblia, hindi ka paniniwalaan. Magtatayo ka na naman ba ng sekta, Jared? Tama na, Jared. Huwag mo nalituin ang ating mga kababayan. Saan mo kami dadalhin? Sa sektang hindi mo pa napaparehistro? Kasi umiwalay ka na sa MC. Saan mo kami dadalhin? Iglesia ng Diyos? Hindi mo pwede parehistro yan. Very generic yan. Saan mo kami dadalhin, Jared? Sa bagong kulto, sekta? Kaya tayo nagdidebate. Pag-uusapan kung ano katotohanan eh. Ngayon, dito ka namin inaakal. Ako naniniwala, hindi mo nagiba yung aking mga presentation. Nilito mo tao. Ang linaw ng sinabi ni Kristo. I tell nothing in secret. Kaya, magkagayon pa man, may pagkakataon ka pa, Jared. Ito for my heart. Sana maunawaan mo. Kaya ako ginawa ito, Jared, para sa'yo. Kasi bata ka pa eh. Sabi ni Jesus Christ, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Hindi ba kayo magbabalik loob kay Allah? Hihingi ng kapatawaran sa Kanya? Sapagkat narito, nasusumpungan niyo sa nagpapatawad ng makasalanan ang pinakamaawain, pinakamahabagin. Dito ka namin na aking Jared, kaya ako ginawa to. Kaya ako ito tiniligan. Sa makatulad mong pareho ang paniniwala. Yan ang masasabi ko sa iyo. Sapagkat hindi kami nalilito. Dito ko magtatapos. Nakita niyo yung mga paglalaro niya? Nakita yung katawang tao. Hindi nakita yung nasa loob. Nakita niyo yung mga ganyang paliwanag? Ang makikita ay yung kalwalatian. Hindi talaga siya mismo. Kita mo yun? Alam mo, mga gymnastic semantics ang ginagawa mo. Pero ang lakas ng loob mo na ipakita sa amin, i-present ang mga bagay nito sa harapan ng mga professional na tao. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa scholar. Pambihira. Kung hindi ba dahil sa scholar, mababasa mo ang Biblia? Kaya nga nasa alin dahil sa mga scholar eh. Tapos ang yabang mo, hindi ka naniniwala sa pusto. Dapat huwag kang magbasa. Kasi pang scholar ang nagsalin ng Biblia eh. Masasali mo ba yan kung wala kang alam scholarship? Ano ba naman yung pahayag mo? Paano mo maintindihan yung... Kayo, kita nyo. Dito, kapatid, sa mga talatang nilalaro niya ang mga salita. Napakalinaw. Ako ang Diyos, wala nang iba, liban sa akin. Mahirap bang intindihin yun? Bahala ka. Bahala ka. Allahumma syad, pinahayag na namin sa iyong katotohanan. Magtatapos ako sa sinabi ni Jesus Christ sa Quran. Walang kalituhan ang mga Muslim. Sabi ho ni Jesus Christ, A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. Si Jesus po nagsasabi niya. Sinabi ni Jesus, tunay na ako ay alipin ni Allah. Tingnan nyo sa Quran, alipin siya. Walang gymnastics, semantics. Alipin. At ang alipin, hindi katulad ng Diyos. Siyang dami paglalaro Alipin nga ganito, tapos yung ganito, ganyan, magkapantay, alipin, Come on. Alipin. Tunay na ako ay alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng aklat at ginawa niya akong propeta. At ako'y pinagpala niya saan man ako pumaroon. Itinalaga niya sa akin ang pagdarasal at ang pagbibigay ng kawang-gawa. Kaya kapayapaan ay sumakin sa araw na ako'y ipinanganak, sa araw na ako'y mamamatay, sa araw na ako'y bubuhayin magmuli. Yan nga si Jesus, ang anak ni Maria, na pilit nilang tinatanggihan ng katotohanan, pilit nilang pinagtatalunan sa isa't isa. Tama ang Quran Nagtatalo kayo, isa-isa, kayo nagdidebate Isang Bible. Sino ang Diyos? Ilan ang Diyos? Ikaw, maraming Diyos. Ilan sinasabi? Isa. Sino? Ang Ama at ang Anak. Isa rin yun. Naku naman. Ha? Hindi ko, pampirang pangangatiran yan, Yung isa daw, hindi isang-isa. Basahin mo, Karamil. Basahin mo na, dali. Tingnan nyo, yung isa daw, hindi isang-isa. Mali. Basahin mo. 4 na yung peso, dali. Kanina, di ba, sinabi ko siya? 4. Natatawa ako dito. Yan. Dali. Paano yun? Dali. Ito nga yun. Bibiling ko ito. Yung isa lang, may isang iglesia, isang katawan. Ilan? Isa. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Wala akong hard feeling sa iyo. Maraming salamat. Bata ka pa. Sana maging Muslim ka. Sige. Last na to, moderator. Sabi ko sa iyo, ayusin mo Ngayon, liliwanagin ko lang rin yung sinabi ni Karashid, kaya ko siya nilabanan. Kaya po nabuo itong debate na ito dahil kay Arman, kay Arman Uto. Wala naman po kung alam na meron palang Karashid, yun, hanggang sa nagkasagutan kami, hanggang sinabi niya, labanan mo kasi Karashid. Sabi ko, sige. Ayun, hanggang sa nangyari po dito. Ang intensyon ko, maliwanagan ang lahat, 28:20 ng Mateo, na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Ngayon, nagkamali na naman si Karashid dito Doon sa sinabi niyang isa. Kasi porket sa kanya, pag sinabing isa, absolute one, si Kristo na nga mismo nagsabi sa 10:30 ng 1, na ako at ang Ama ay iisa. Iisa lang. Saan? Sa bilang ng pagka-Diyos. Pero sa bilang ng pagkatao, mabibilang mo 2. Kasi iba kasi ang bilang ng tao sa bilang ng Diyos. Gaya ng sinabi dun sa 17:11 ng 1, at wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin, meron palang binigay kay Kristo at iningatan mo sa pangalan ng Ama. Q&A? Upang sila'y maging isa. Gaya naman natin.
alin yung pinag-isa? Yung mga unang Kristiyano. Hindi ba porket pinag-isa? Ako na rin yung ama, ako na rin yung anak. Lalabas nung ako rin pala si Brad JP. Absolute one. Kaya kami nag-isa dahil nagkakaisa kami. Katunayan, pag binasa natin dun sa Gis 28-29, na sila'y iingatan ng aking ama. Saan sila nagkakaisa? Yung prioridad nila ang pangalagaan ng tupa laban sa mga, ano ba yun? Sa mga pastor ng demonyo. Ayon sa Biblia. Kasi marami nun eh. 24 ng Mateo. Sapagkat maraming magsisiparitong bulang Kristo at bulang propeta magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat maaaring iligaw ang mga hirap. Marami nun eh. Kayo naman nag-aaway. Kayo naman nagdidiskusyon. Dumag pa naman, meron na nun eh. 2:18 ng unang 1. Mumunti kong mga anak itong hiling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon na, ay marami ng Antikristo. Katunayan, yung mga Antikristo nun, gumagamit yung scriptures ni Moises eh. Kaya nga nung sinira ni Moises, o nung sinira ni Kristo yung Sabat, nagalit yung mga, yung mga walang yung mga Hudyo eh. 5:18 ng 1. Dahil nga dito lalo siyang pinagsisikapang patay ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Yung mga Hudyo, gumagamit rin ng scriptures yun eh. Therefore, noon pa man, meron ng Antikristo, nag-aaway-aaway na sila. Problema ba yun? Okay nga yun sa ikaliliwanag eh. Bakit? 2 Corinto 4:5, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Di ba't napakaliwanag nun? Okay na siguro, sakit mo pa ako. Okay, so bigyan ko yung conclusion. So meron pa namang ilang minuto pa natitira. Siguro mag-entertain tayo ng kahit isa ang dalawa. Okay, so Tig-isa tayo. sa question po, Tig-isa gusto tayo. mo magtanong? Uring talata. Masahin natin. May isang lalim bro. May isang lapang. Any question? Yung sa estudyante ko? Kasi acknowledge ko yung student ko nandiyan. Si Evan. Sige na, question ka. Any question? Palitan mo nga to, ano? Kunin mo nga chinilas ko sa bag. Ito nasa plastic yata. Okay, sa mga mag-question po. Nabanggit kanina ni Janet na ang Diyos at ang Ama ay isa. Ano po ba ang pangunawa, ang tunay na pangunawa doon sa talata? Balik mo nga sa ano? Ha? John chapter 7. Ay, ako ba? Siya? Ako? Paki-ano mo nga, paki-expose mo nga yung 17:21 ng John para makita nila. Okay. Maraming salamat sa nagtanong. Kasi alam mo ninyo, yung talatang yan, gasgas na gasgas na. Ginagamit po ng Trinitarian yan. Ha? May kaibigan tayo mga Katoliko rito. Kaya maraming salamat sa pagdalo. Ginagamit ng Trinitarian. Ginagamit nga ng oneness yan eh. Hindi ako makakaw. Ginagamit din nila. Pero mali po yung konklusyon, saan sila isa sa pagka-Diyos? Wala pong nilagay na pagka-Diyos o nakasulat, isa sila sa pagka-Diyos. Kasi kung isasabihin mo na sila isa sa pagka-Diyos, ang laki-laki ng dilema. Bakit? Pakibasa mo nga yung 17:21, kapatid. Upang silang lahat. Ayun. Basahin mo. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaapi upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo. Ito ang hindi na ituro ng idol mong si Eli Soriano. Isa daw sila sa pagka-Diyos. Mauwi sa dilema. Kung isa sila sa pagka-Diyos, lalabas ganito ang lalabas dito sa palatang ito. Upang sila naman ay maging isa, maging Diyos tulad natin. Obviously, isa sila sa layunin. Tama. Layunin. Walang kinalaman yung sa bilang per se. Yan ang hindi mo natutunan. Ito challenge ko, pagdating sa Diyos, talagang isang-isa lang. Bakit? Aba, pag pinilit mo yung isa, hindi talaga isa, dilema ka dyan. Basa mo. Peso, tingnan mo. Yung isa daw, hindi isang-isa. Sige, tingnan natin. Pablo, totoo ba yan? Sige. May iisang katawan. Ilan? Isa. May iisang katawan. Sa kanya, dalawa yun. Tuloy. At iisang espiritu. Ilan? Isa. Sa kanya, dalawa yun. Marami, isang barangay.
Tuloy. Tulad ng may iisang pag-asa Isang na pag-asa. kayo'y tawagin ng Diyos. Tuloy. Tayo'y Isang may baptismo. iisang Panginoon. Isa. Ilan? Isa. Sino pa? Dali. Isang Panginoon. At At iisang pananampalataya. ilan? Pag sinabi mong marami yon, abay, pwede ka pala maging Mormons, pwede ka maging Jehovah's Witness, pwede ka maging born again. Tuloy. Go. At iisang bautismo. Ilang bautismo? Sa kanya, marami. Abay, bautismo, lubog, talo pa namin. Mahilo ka. Isang bautismo lang eh. Sa kanya, isang barangay lang. Nahilo tuloy ako. Tuloy, isa pa? Isa? Iisang Diyos. Ilan? Isa. At? Ang Ama nating lahat. Ilan yung ama? Pag sinabi mong dalawa, bahala ka na sa buhay mo. Yung isa dyan, isa talaga yan. Hindi dalawa, hindi tatlo. Mahirap ka palang magkasyota eh. Ikaw lang, isa lang, ikaw lang ang aking mahal. Meron pa palang iba. Sila yung pinag-isang laman. Kasi yung pinag-isang laman. Hindi pala isang isa. Sarap. Asawa, sila yung pinag-isang laman.